Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, million people march kontra pork barrel sa loob at labas ng bansa. Tagumpay ayon sa mga organizers. Pinoy, pinayuhang pakinggan ang hinaing ng sambayanan. Ang nangyari kapag tingin ko successful doon sa pag-deliver ng mensahe na ayaw na ng mga tao ng pork barrel. Pinoy, tiniyak na papapanagutin ang mga umabuso sa pork barrel fund. Gagawin natin ang lahat ng ating makakaya upang tukuyin at panagutin ang mga nagkuntsabahan para dungisan ang dapat sana'y marangal na layunin ng dating PIDAP. Bagyong Nando, napanatili ang lakas. Mga maliliit na sakyang pandagat sa may Central Southern Luzon, pinayuhang wag munang pumalaot. MILF, tutulong sa militar at PNP para tukuyin kung mayroong grupo ng mga international terrorists sa Maguindanao. Alitang negosyo, NFA at isang pribadong kumpanya magsasagawa ng bidding advocacies. At balita sa Bayong Dagat, United Nations experts nagtungo sa Syria sa kabila ng kaguluhan doon. Buong bansa ng boses ng balita. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, umaga po ngayon ng Martes, August 27 na tayo, 2013. Ito pa rin ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Live na live tayo sa DXMD 927 RMN General Santos, DYKR 1161 RMN Calibo, DYHP 612 RMN Cebu at DYHP 727 RMN Bacolod. International by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. At salat pa rin po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. RMN News Panahon. Unahin natin ang panahon mga kasama ngayong umaga. Napanatili po ng bagyong Nando ang lakas niya habang patuloy na kumikilos sa direksyong Hilagang Kanluran. Sa weather bulletin ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, alas 4 kanina, muli pong namataan o huling namataan ang bagyo sa line 200 km silangan ng Apari, Cagayan. Taglay po niya ang lakas ng hangin na umabot sa 75 km bawat oras malapit sa gitna at pagbugsong nasa 90 km kada oras. Kumikilos ang bagyong Nando Hilagang Kanluran sa bilis na 15 km bawat oras. Natili naman nakataas sa Public Storm Signal number 2 ang Batanes Group of Islands, habang nasa Signal number 1 ang Cagayan, Calayan, Babuyan Group of Islands, Apayao at Isabela. Ayon po sa PAGASA, paalala kasi ng bagyong Nandong southwest monsoon o habagat na magdadala ng pagulan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Pinapayuhan din ng mga may maliliit na sakyang pandagat na huwag munang pumalaot sa eastern seaboard ng central at southern Luzon. Kung hindi ho magbabago ang galaw ni Nando, posible itong makalabas naman ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng umaga. Mga kasama, tinatay nasa mahigit 1 milyong katao ang nagprotesta laban sa pork barrel. Bagamat una ng tinarget na mga 1 milyon sa Luneta Park, umabot daw sa 100,000 hanggang 300,000 kataong sumali talaga sa protest rally. Tinaya namang mahigit sa 400,000 katao ang kumilos. Nagprotesta hindi lamang sa Luneta kundi sa iba pang lugar. Bilang lamang sa iba pang lugar na sinasabing sumabay sa rally sa Legazpi, Baguio, Lucena at Cebu. O dito yung ilang mga Pinoy din sa ibang bansa ay nanawagang ibasura ang pork barrel na munisanin ng korupsyon. Samantala, dumepensa naman ilang nagprotesta at mga vlogger na hindi lamang daw nagpakita sa Luneta ang dapat bilangin, kundi maging man sa probinsyang nagprotesta at mga Pinoy na nandun sa ibang bansa.
Maliban po sa Luneta Park, tinatay nasa 100 Filipino-American din ang nagsagawa ng pagkilo sa harap naman ng Ritz-Carlton o Carlton Residences sa Amerika, kung saan nagmamayari na isang unit sa Janet Lim Napoles. Bukod dito ay nakilahok din sa rally mga member ng Filipino Migrant Center. Bahagi daw ito ng pagsuporta sa pag-abolish pa rin sa pork barrel. Sasagsagan ang pagtitipon ng Million People March kahapon hinggil sa pork barrel scam na kinasasangkutan ni Napoles. Tumambad naman ang malarawan ng anak nitong babae sa ilang social media nagpapakita ng karangyaan sa buhay. Makita pa rin ang pag-post ng 23 anyos na anak ni Napoles ng kanyang malahas, ang mahaling bagat, sapatos at ang kanyang mga mamahaling sasakyan. Bagay naman itong inupakan ng mga kasapi ng Nakbayan Los Angeles Group at kunindula misula daw hong pagpapasarap ng nasabing pamilya sa kaban ng bayan. Naging matagumpay umano ang isang kilos protesta ng mga kontra sa pork barrel. Yan ay ayon ho kay political analyst Professor Ramon Casiple. Bagamat hindi nakuha ang target ng 1 milyong protesters sa Luneta, marami naman daw nakisabay sa pagpoprotesta sa iba't ibang lugar. Doon pa lamang anya ay naipatid na kay Pangulong Noy ang kanilang mensaheng maraming tutol sa pork barrel. Naniniwala po si Casiple na ang karamihan sa mga nakirally bumoto kay Pangulong Aquino kung kahit dapat niya itong pakinggan. Ang nangyari kapag tingin ko successful doon sa pag-deliver ng mensahe na ayaw na ng mga tao ng pork barrel at yan ay kailangan ng alisin at maliwanag ito na political statement ng middle class, mainly middle class yan kahapon, kaya iba yan sa mga dating mga rally at isa pa sigurong tatak nito kasi ang duda ko karamihan ng mga pumunta doon ay actually bumuto kay Presidente noong 2010 kaya hindi niya pwedeng simpleng itabi lamang. Tatandaan po nagugat ng issue matapos madiskubreng napunta lamang sa scam ang 10 billion pesos na halaga ng pork barrel ng mga mambabata. RMN Nationwide Report. Mga kilos protesta laban sa pork barrel sa Region 12 naging matiwasay. Kasama natin sa balita si Ina Daven ng RMN General Santos. RMN Report. Naging matiwasay ang isinagawang kilos protesta kahapon sa buong Region 12. Ito ang sinabi ni PNP 12 Regional Director, Police Chief Superintendent Charles Calima Jr. Ayon kay General Calima, marami ring mga lugar sa Region 12 ang may isinasagawang kilos protesta kahapon. Sa Jensen, umaga pa lang ang grupo ng Soc Sergeant Vloggers unang nagtipon-tipon sa Jensen Oval Plaza. Ayon kay Abel Manansala, Soc Sergeant Vloggers, hindi mahalaga kung gaano karami ang dumalo. Ang mahalagaan niya ay nakikiisa ang Jensen sa panawagang buwagin na ang pork barrel. Samantalang kinahaponan naman, ibang grupo naman ang dumalo sa isang kilos protesta kasama ang mga militanteng grupo, mga mag-aaral, city officials at marami pang iba. Dumalo naman ang mag-amang dating Vice Mayor at City Councilor Attorney Dubinador Lagari Sr. at anak nito na si City Councilor Dom Lagari III. Dumalo rin ang dating gobernador ng Sarangani na si Migs Dominguez. Katulad ng iba, ganito rin ang kanilang mga sentimento. Kasama mo sa DXMD General Santos, Ina Daven, Tatak RMN. Tiniyak po mga kasama ng Paulong Noynoy Aquino na mananagot ang mga mapapatunayang ng abuso sa bilyon-bilyon pork barrel fund. Yan ang sinabi ng punong ehekutibo sa kanyang talumpati sa libingan ng mga bayani para sa paggunita kahapon ng Araw ng mga Bayani. Gagawin natin ang lahat ng ating makakaya upang tukuyin at panagutin ang mga nagkonsabahan para dungisan ang dapat sana'y marangal na layunin ng dating PIDAC. Hindi natin hahayaang maging kasangkapan ang sinuman upang magpatuloy ang kababuyan ng ilan. Sisikapin nating hindi na maulit pa ang kamalian ng nakaraan upang lalong patibayin ang matuwid na paggugol ng kabangbayan. Ngunit upang tuloy ang maging epektibo ang bagong sistema ang ating ilalatag, kailangan ang pakikiisa ng mamamayan sa masusing pagbabantay ng bawat proyektong ating pinopondohan. Samantala, pinapurihan din po ni Pinoy ang mga bayanang Pilipino naging bahagi ng paglaya ng bansa at pagunlad nito. Partikular ang tinukoy ng Pangulong hamong kinakaharap ngayon ng bansa at ng mamamayan sa isyu ng pork barrel at pagbasura dito. Nanawagan naman ang Pangulo sa publiko na maging mapagmatsyag laban sa korupsyon kung saan ang lahat ay may karapatan para magsumbong ng mga tiwaling empleyado o opisyal ng gobyerno. RMN Nationwide Report. Ang MILF tutulong po sa militar at PNP para tukuyin kung may grupo ng mga international terrorists sa Maguindanao.
Sama natin sa Balita Live, Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. Nakatakdang tumulak ngayong araw ang ilang piling miyembro ng PNP, AFP at Moro Islamic Liberation Front patungo ng Mount Cararaw na matatagpuan sa tri-boundary ng Lanao del Sur, Maguindanao at Bukidnon. Ang pagtungo ng mga miyembro ng GPH at MILF Ceasefire Panel ay para alamin ang veracity kaugnay sa napaulat na presensya ng Jamaah Islamiyah. Kahapon ay isinagawa ang kanduli sa pamamagitan ng Budal Fight na nilahukan ng mahigit 50 miyembro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces ng MILF at mga sundalo sa kampo ng 603rd Infantry Brigade sa Barangay Tugaig, Barira, Maguindanao. Ngayong umaga sila ay sabay-sabay na aalis patungo ng Mount Cararaw. Ito ay kinabibilangan ng 50 BIAF, 73 sundalo at 9 na mga pulis. Ayon kay 603rd Brigade Commander Colonel Noli Orense, layunin ng joint verification ng grupo na tingnan ang mga pinaniniwalaang hideouts ng mga teroristang Jamaah Islamiyah sa lugar. Pinaniniwalaan niya na ginagawang training area ng nasabing teroristang grupo ang lugar. Layunin din ng naturang inspection mission na pasinungalingan ang balitang may presensya nga ng Jamaah Islamiyah sa lugar. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Samantala, mga nasugatan sa malagim na aksidente dyan sa Palawan, namatay po ng 7 tao. Nakalabas na ng ospital. Kasama natin sa Balita Live, Pedi Sabando ng RMN Palawan. RMN Report. Nakalabas na sa dalawang ospital dito sa lungsod ng Puerto Princesa sa 18 mga sugatan sa napasahero ng Roro Bus na nasangkot sa malagim na banggaan sa isang Toyota Innova na ikinamatay naman ang 7 katao. Nasakay lahat ng Toyota Innova kagabi o kahapon. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, binabagtas ng dalawang sasakyan ng National Highway ng Barangay Santa Lucia dito sa lungsod ng Puerto Princesa nang mangyari ang aksidente kahapon pasado alas 3 ng hapon. Samantala, kinilala naman ang mga nasawi sa aksidente sa pangalang Ariel Rocamora na anak ng kasalukuyang Provincial Administrator ng Palawan, Kathleen Payuyo, anak din ng dating AP Congressman Ponciano Payuyo. Bukod dito, patay din ang kanilang mga kasamaan sa Toyota Innova na sina Brian Almadrones, Oscar Ocampo Jr., Magnolia Martin, Leonardo Gallinito, driver naman ng Innova at isang dalagita na kinilala sa pangalang Alma. Sa ngayon, nakaburol na ang 7 mga namatay sa St. Peter Funeral Home dito sa lungsod ng Puerto Princesa, habang ang driver naman ng Roro Bus ay nasa kustodiya na rin ng PNP. Kasama mo sa RMN Palawan, Pedi Sabando, Tatak. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Diretso tayo sa business. Magsasagawa po ng feeding advocacy sa National Food Authority o NFA at isang pribadong kumpanya sa ilalim ito ng PPP, Public-Private Partnership, mga kasama. Patungan po na nasabing kagawaran at ng Grains Retailers Association of the Philippines o GRECON magkakaroon ng Iron Rice Feeding Program sa ilang piling public school sa lalawigan ng Capiz. Layo nito na mabigyan ng sapat na pagkain at nutrisyon ng mga estudyante na puno ng sustansya sa kanin tulad ng iron. Nabatid po ng iron sa katawan ay matutulong sa pagpapalakas ng resistensya at tamang pagdaloy ng dugo sa katawan. Ito pang may iwasan ng karamdaman na may kaugnayan sa iron deficiency tulad ng anemia. RMN News Abroad. Doon sa United Nations, hindi daw natinag ang mga ekspertong magtungo ng Syria sa kabila po ng kaguluhan. Dahil matapos pagbabarilin ng mga Syrian snipers ang convoy na sinasakyan ng mga nasabing eksperto. Nagtamo man ng ilang tama ng bala ang mga sakyan ay nagpatuloy pa rin ang mga ekspertong imbestigahan ng naganap na chemical weapon attacks. Matatandaan na daan-daang taong nasawi at nasugatan sa ginawang chemical attack sa Damascus, Syria. Live na live pa rin, makasama mula po sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Iyo pong narinig ang RMN News Nationwide. Ngayong umaga ito ng Martes, August 27 na tayo, 2013. Sa mga taga-Iligan, susunod na dyan si nakasamang Ramil Emborong at Jesse Chris Kinabato sa RMN News Diretso Balitang Iligan sa numero 1 DXIC 711. Panoorin pa rin po atin naging pagbabalita ng alas 7 na umaga sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide.
Thank you, Lord. Muli po tayo nagkasama-sama. Salamat po sa inyong naging panahon, mga kasama. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa alam po ni Weng de la Peña. Ako po si Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan ng RMN, radyo mo nationwide. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Oras natin ng PhilHealth, alas 7. 17 na umaga. Aba, masaya yata ang kumari ko ngayon ah. Anong nangyari? Oo, masaya ako.